Mga kaso laban kay Attorney Harry Roque, inihanda na pati order ng hold departure para sa kanya, preparado na. Roque, number 2 sa listahan bilang suspect sa Pogo, kaya naman kumpirmadong napakalaki ng papel nito sa illegal na operasyon nila. Pero bago ang lahat, please do subscribe to my YouTube channel for more updates. Kinumpirma na nga ni Dr. Winston Casio ng PAOK na kasama si Attorney Harry Roque sa 12 malalaking tao na protektor ng Pogo. Sa katunayan ay number 2 si Attorney Roque sa listahan na nasa lookout list ng Bureau of Immigration at ngayon ay iaangat na nila sa hold departure order upang hindi na talaga ito makaalis ng bansa. Ani pa ni Winston Casio ay hindi basta-basta ang taong naaresto sa bahay ni Harry Roque dahil di rin basta-basta ang mga kaso nito sa China, pero pinatuloy talaga ni Roque sa bahay nila sa Benguet. Naiinis naman ang ilang netizens kung bakit hanggang ngayon ay untouchable pa rin itong si Senator Lito Lapid at hindi pa rin naiimbestigahan, gayong na bulgar na itong siya ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Buwelta pa nila, wonder why PAOK haven't investigated Senator Lito Lapid's involvement to Pogo. Untouchable? Sayang, ang bilis bumunot ni Lito Lapid ng baril. Ngayon, bilisan mong lustan ang kasong ito. In the property of Senator Lapid, possibly he hides some Pogo's employees that escaped from Tarlac, Bamban. Sana wag nang pakawalan ng PAOK si Harry Roque para magkaalaman na kung sino-sino ang sangkot sa mga kawalangian nila sa bansa. Bakit umabot dito sa punto na inilagay na siya sa immigration lookout, tapos sinasabi nyo preparatory ito para sa pag-a-apply ng isang hold departure order? Bakit ganun ang coverage ni Harry Roque? Sapagkat sa aming paniniwala ay isa po siya sa isang malaking mga pangalan na may relasyon dito sa Lucky South 99 at maaring sa iba pang mga pogos na raid na po natin na ituturo ng ilan nating mga testigo at ilang mga dokumentong nakalap na po natin. Kaya nga po person of interest po siya in preparation for the filing of appropriate charges. So 12 po yan na merong ilbo. So, ang aming usapan together with the prosecutorial team is one after the other, yung as the evidence come in, magpapile kami ng mga kaso. Isa-isa or sabay-sabay sa kanila. Yun nga lamang, hindi talaga pwedeng yung 12 in one filing sapagkat napakaraming dokumentong kinakalap at napakaraming testimonyang kinakalap, Christian. Kung tatanungin mo naman ako kung sino makakasuhan sa una, hindi ko rin masasagot kasi ang ebidensya ibinigay na namin lahat doon sa DOJ. Sila ang mag-determine kung sinong mauna. Pero meron na ho kaming mga sasampahan this week. Okay. So sabi niyo 12, no? Yung subject ng immigration lookout at kasama po doon si Harry Roque. Tama po ba? Tama po. Number 2 po siya doon. Okay, number 2. Tapos sabi nyo kanina, ito yung mga sasampahan nyo ng kaso. So, ibig sabihin, kasama si Harry Roque sa mga balak ng sampahan. Tama po ba? Tama po yun. Tama po yun. You were given the express instructions that given the links that he had to so many of these raided Pogos, isa na po siya doon sa masasampahan po natin. Kung kailan, nakadepende po sa makakalap naming ebidensya muna, Christian. So basically, hindi lang po siya person of interest. You're treating him as a suspect. If that is the legal term, being a non-lawyer, yeah. Okay. Ano in particular yung mga sinisilip nyo na pagkakaugnay o basihan para maisama siya sa mga balak yung kasuhan? Alam mo, Christian, yung mga inilalabas kasi natin sa mga Senate hearings, congressional hearings, those do not constitute the entire gamut of evidence we have against
these particular individuals. Siyempre, Christian, I hope the public would understand. We're also keeping some of the cards close to our chest. Nang sa gayon, hindi po kami ma-preempt, so to speak. But let me assure the public that as far as the 12 individuals are concerned, we've got enough to charge them initially with violations of 9208, which is a subject of our search warrant, di ho ba? Then 9208 being the anti-trafficking in persons law of this country. Yun po kasi yung subject ng ating warrant doon sa Lucky South 99. And we're going to look at the act of several, the one officer of the corporation, one incorporator of the corporation is the act of all officers, incorporators of Lucky South 99. And we would most likely argue that Lucky South 99 and Whirlwind Corporation are intricately linked in their operations. Thus, we could not separate the two from each other. So if you are lawyering for one, you're also lawyering for two. But then again, lawyering in itself does not constitute a crime. Alam naman po natin yon. So we have other evidence that would point to the participation of all of these 12 individuals beyond lawyering. Ayan, teka lang sir, medyo nawala yata ako sa internet ko. Nadidinig niyo po ba ako? Yeah, I can hear you. I can hear you. Sorry, recorded teka lang, ulitin natin Ulitin ko na lang po yung tanong ko So, basically, yung tinutukoy niyo pong search warrant, ito po yung patungkol doon sa ginawa niyong raid sa Pogo Hub sa Porac, kung saan may natagpuan ng yung mga dokumento kaugnay kay Harry Roque. Tama po ba? Tama po, kasi nakatanggap po kami ngayon ng isang motion na pinile ni Ginoong Roque sa Korte sa San Fernando, sa Executive Judge of San Fernando, if I'm not mistaken, kung saan, let me just check. Tama po, sa Executive Judge nga po ng City of San Fernando sa Pampanga, kung saan he is asking the Honorable Court to order the PNP, PAOK, and other law enforcement officers who are in possession of bank documents or other documents in his name that were found in Lucky South 99 to order us to cease and desist from releasing those documents. That's one. Second, he is also effectively urging the court to quash the warrant that led to the discovery of those documents. And by saying so, by his motion to quash the warrant, parang sinasabi niya na lahat ng mga natagpuan namin mga ebidensya at kung ano mga dokumento, bagay-bagay na nasis namin doon sa Lucky South 99 ay pinasasantabi niya na kung makakwash man yung warrant na ito ayon sa kanyang motion. By implication, ibig sabihin sa kanya yung dokumento? Ganun po ba yan? Sa motion na ito, parang sinasabi niya na yung dokumento na yon na natagpuan doon sa Lucky South 99, doon sa kwarto ni A.R. de la Serna, ay maaring de facto inaamin niya na kanya nga ito. Kasi yun ang sabi niya dito sa kanyang motion Kasi di ba technically kung hindi sa'yo yun, tama po ba? Wala kang pakialam kung ilabas niyo yun kasi hindi naman akin yan. Yun sinasabi niya the undersigned movement respectfully praise and so on and so forth for the PNP and PAOK to refrain from disseminating any document. So, natanggap po namin ito. So, sasagutin po ito ng aming interagency task group nga po. At saka yung kanyang panawagan din po na i-quash yung search warrant. Sasagutin po namin yan. Okay, so ayaw niyang i-disseminate yung dokumento, yung bank documents na natagpuan dun sa Porac Pogo Hub. Pero, hindi, from your perspective, are you planning to use this as evidence against him? Yun po ay nasa discretion po ng ating prosecutor sa task group po natin. Sapagkat ang kasong isasampa po sa mga grupong ito, Christian, hindi lang naman human trafficking kakasuhan din silang iba-iba pang kaso. We're also looking at money laundering. We're also looking of anti-graft. We're also so many court cases, no? Kasi ang aming approach dito,
lahat ng mga krimen, lahat ng mga batas na na-violate ang sino man mga principal at mga conspirators dito sa krimen na ito, sasampahan namin ang lahat ng asunto, Christian. From the most complex crime, pababa to the simplest crime. Okay. So, dito kay Secretary Roque, nakikipag-cooperate ba siya sa inyo dito sa investigation? Kunwari, dito sa Porac Pogo Hub muna. So far, noong nailabas po natin ito, may mga initial na mga feelers po na gusto niyo makipag-tulungan, di ho ba, tungkol dito sa kasong maaring kaharapin ng kanyang grupo. Pero nitong mga nakarang mga araw, nawala na po yung mga feelers na yon. So, again, Christian, ito po ay isang task group, ha? This is not just a PAOK initiative. So kasama sa task group natin dito, DILG, DOJ, AMLAC, and the other agencies, immigration, ganyan, PNP, CIDG. So, Christian, hindi lang PAOK ang nagde-decide dito. We meet as a group, yan yung mga principals ng group, o di kaya yung kanilang mga alternates, yung mga designated alternates, siyang nagbubuo ng collective decision. So, hindi kami makakapag-decide on our own. Doon naman po sa investigation doon sa bahay na sinabi ni Harry Roque sa isang congressional hearing sa aking bahay, di ba? 2 beses siya binanggit yun. Bahay ko. So nakikipag-cooperate po ba siya ron sa investigation na yan? Wala na ho yung mga feelers nung nasa kongreso po, may mga feelers, may mga usapan na magtutulungan tayo, ganyan-ganyan. Pero nitong mga nakarang mga araw, ngayon ay Martes na po, wala na po yung mga initial na mga feelers na yon. So, we have to remember, Christian, malaking isda ang nahuli natin doon sa Tuba Benguet. So, we have to look deeper into his connections with people in the Philippines. No? Kasi he is a fugitive in China. At yung kasong kinakaharap niya sa China, Christian, ay hindi basta-basta. So, hindi rin basta-basta nakapasok sa Pilipinas yan. We have to look at the people who enabled him to come to the Philippines and hide here. Napasok niyo na po ba yung ang PAOK? Diba nung unang nag-usap po tayo, sabi niyo, walang search warrant so hindi covered yung paghalughog doon sa bahay ni Harry Roque sa Tuba Benguet. Pero after that, napasok na po ba siya ng mga otoridad? Hindi na namin pinasok kasi nga, well, there's something that I cannot disclose in public. But hindi na po namin napasok po yun. Yun na lang sasabihin ko, Chris. Certainty na wala po siya doon, kaya amin pong itinigil na yung pag-cordon doon sa lugar. Bali, mga ilang araw po ba na cordon off yung yung bahay ni Roque? From that, until Wednesday. So more or less mga 3 days din na inikutan po iyon. Then when we got certain information na 100% na wala na po doon si Wang Yun, umalis na po kami at nag-concentrate na kami dito kay Sun Liming. Okay. So tama ba yung investigation niya sa Tuba Benguet House kung saan na-aresto yung Chinese fugitive at yung isa pang Chinese national at yung investigasyon sa Porac Pogo Hub, magkadikit po yan, di ba? Yes, Christian. Lahat po ng aksyon ng PAOK, one operation provides leads that would lead to another. So, magkadikit po yan. Bamban, Porac, Tuba, intricately linked. Okay. I don't know whether how much answer you can give dito po sa next question ko. Pero ito rin po syempre yung tinatanong ng mga tao, no? Doon sa Porac Pogo Hub, nakita niyo yung bank documents na di umano nakapangalan kay Harry Roque. At ngayon, di ba, sabi niyo, pinapatigil yung pag-disseminate nun. Tapos, lumabas yung pangalan niya bilang legal ng Lucky South 99, yung kumpanya sa likod ng Porac Pogo Hub na ni-raid ninyo. Tapos, dun sa bahay niya sa Tuba Benguet, natagpuan yung isang Chinese fugitive. Tapos, dun yung hinahanap based on your leads, yung si Wang Yun, no? How do all those three important information relate to each other in connection with the possible filing of charges against Harry Roque? All of those could not be viewed as mere coincidences anymore. Kaya nga po sabi ko, Christian, nung una tayo nag-usap sa programa mo, nung nabanggit mo yung tungkol sa kanya mga dokumentong natagpuan natin doon na di umano nakapangalan sa kanya, sabi ko nga,
I found nothing suspicious in that. We, PAOK, CIDG, DOJ, wala kami nakitang suspicious doon. Whatever private relationships may have led to the discovery of those documents there, labas po kami doon. Pero nung sunod-sunod na, Christian, ibang bagay na yon. Plus, may mga natatanggap kami ngayon, may mga lumalapit na willing magtestigo, mag-provide ng testimonya. So, malakas ang aming paniniwala na hindi na ito coincidence, kundi meron kaming sapat para masampahan ang mga taong ito, kasama na po si Ginoong Roque. Pero yun nga po, hahayaan ho natin ang Department of Justice na magdetermina noon sa filing. But, yes, Christian. Yung kanyang assistant, yung dating Mr. Supranational, kasama po ba ron sa 12 na isinama sa lookout bulletin? No, Christian. Hindi pa po. Hindi. Si Mr. De La Serna ay imbitahan din po namin. But he's not in the ILBO, ha? He's not in the Immigration Lookout Bulletin Order. But imbitahan po namin po siya doon sa aming task group para magbigay naman po ng kaliwanagan doon sa ilang mga bagay-bagay na nakikita namin. Sa aming pananaw, only Mr. De La Serna can provide clearance or illumination. Si Mr. De La Serna, pwede bang ano yan? Pwede bang kunin na testigo yan? Kasi kung meron siyang kaugnayan doon, baka pwede siyang makonvince or baka meron siyang willingness to testify against people who are actually also involved. Si De La Serna is obviously a candidate, no? Isa po siyang kandidato na pwedeng makuha nating testigo laban sa kung kanino man, no? Sapagkat nakita naman po natin yung kanyang testimonyang presenta doon sa Senado, no? So by themselves, may laman na po yung testimony ni De La Serna eh. Papaano na lang may papalabas pa yung ilang detalye ng kanyang testimonya. So I think he will also be invited by our group just to provide enlightenment kung ano nga ba talaga ito. Yung dinideny lagi ni Mr. Harry Roque na hindi raw siya abogado ng Lucky South 99, sa kabila ng pangalan niya nakalagay doon sa organizational chart po yata yun, no? So far, mas lumakas ba yung inyong pag-unawa na abogado siya ng Lucky South 99 at hindi lang ng Whirlwind Corporation as he claims? Yes, last Friday nagkasundo na po kami. Kumbinsido na kami lahat sa grupo namin na hindi na kami maniniwala doon sa argumento niyang hindi ako abogado nung Pogo. Kami naniniwala na siya ay lawyering not only for Whirlwind but also for Lucky South 99. No? Okay, so malinaw na yan. Pala sir, naalala ko nung huli tayo nag-usap, di ba nung na-read nyo po yung Porac Pogo Hub, meron kayong mga natagpuan ng mga vault, at nung time na yon hindi pa lahat nabubuksan, no? Kumusta na po ba yung mga vaults na ito? Nabuksan na po yun. Nabigyan na po tayo ng korte ng order para sa motion to break open. At nabuksan na po yung 82 na mga vaults. So, meron tayong nakuhang, I think, cash na 1.5 million. Tapos marami tayong nakuhang mga dokumento, mga cellphones, mga gadget, passports, so documents. So, Christian, tomorrow, i-return na po iyon. Yung inventory noon, i-return na doon sa korte na nagbigay ng motion to break open. Then, pag nabigay na po sa korte yon, nakita niyo proper inventory, magkakaroon na kami ng karapatan para examinin yon. Lahat-lahat. Baka merong mga ebidensya pa kasi tayong makuha doon. May nahabol kasi tayong mga ledger eh. Meron tayong mga nakukuhang mga ledgers di umano. So, we would like to find out if those ledgers have hard copies. Because what we have so far now are just soft copies, puro mga kwento-kwento pa lang. And you know, until such time na may makita kaming hard copy, at saka merong taong magpo-provide ng testimony na ito nga po yun, siya nag-prepare, di ho ba, mas mapapalakas po noon yung ating ebidensya laban doon sa mga local na mga enablers. So, pero so far may mga nakita na kayo. Ang dami nun, 82 volts. Kumbaga, may nakita na kayong mga impormasyon doon na pwede magpalakas ng kasong balak nyo isampa dito sa 12 people. Yes, sir. Christian,
The mere fact na marami ka nakikita mga passports, tapos yung mga nakukuha mong mga foreign nationals, they don't have in their possessions, their passport, that is already a red flag of labor trafficking, no? In itself, it will not constitute labor trafficking. Pero red flag na agad siya na hinohold mo as hostage yung mga trabahador mo, yung mga foreign nationals mo, by keeping away from them their passports. Para hindi sila makaalis, no? Yes, ang dami ng Christian, sobrang dami. Ang dami ring cellphones, laptops, kaya mag-a-apply kami ng cyber warrant, Christian, halo kaya namin yung laman ng mga cellphones at laptops na yun. Sana nga ay hindi tumulad si Harry Roque sa ibang sangkot sa Pogo na magtatago para iwasan ang parusa nila. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Just leave your comment and opinion below. Maraming salamat!